Hallelujah! Praise God! Hallelujah! Magsitayo po tayong lahat at tayo po'y mag-uumpisa na. Hallelujah! Ihanda po natin yung ating mga puso. Iwanan po natin yung ating mga dalahin at tanggapin po natin ngayon at ialay ang ating mga buhay sa presensya ng Panginoon. Amen po ba? Amen! Hallelujah! Sige po, palakpakan muna natin ang ating Panginoon ng masigabog na palakpak. Oh, hallelujah! Sumigaw ang lahat ng hallelujah! Hallelujah! Hallelujah, Jesus! Hallelujah, Jesus! 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 Oh, hallelujah! Muli, aming Panginoong Diyos na makapangyarihan sa lahat, narito po kami at sama-samang nag-aalay sa iyo. Hindi simpleng pagsamba, kundi mataas na pagsamba at pagluwalhati sa natatanging pangalan mo na aming Panginoong Yesus. Ama, labis po kami, Panginoon, nagpapasalamat sa umagang ito sapagkat meron po muli kaming kalayaan, makapagpuri at magamit ang buhay namin sa umagang ito na bigay mo para sa iyo, O Diyos. Hindi kami mahihiyang magpuri sa umagang ito sapagkat karapat-dapat kang purihin at sambahin sa taglay ng buhay ng bawat isa at higit sa lahat na nilalang mo kami na tumitibok ang puso namin, Panginoon, para sa iyo. Kaya, Lord, tanggapin mo ang mga papuri ng bawat mga anak mo sa umagang ito at bago po kami mag-alay, humihingi kami ng kapatawaran, Panginoon. Patawarin mo po kami sa aming mga pagkakasalang nagawa. Sinadya man ito o hindi, Panginoon. Lord, patawad, Panginoon. Salamat sa kapatawaran at patuloy na sa umagang ito, Panginoong Jesus, at banal na Espiritu ng aming Panginoong Jesus, patuloy ka naming inaanyayahan sa aming kalagitnaan. Kumilos ang iyong presensya, maranasan ang kapuspusan ng Santong Espiritu mo, Panginoon Jesus. At patuloy na ang dalangin po namin, Panginoon. Patuloy, O Diyos, naturuan mo kaming mag-alay ng mataas na pagsamba. Hindi pagsambang tira-tira, hindi pasasalamat na tira-tira, kundi buong pusong pasasalamat at buong pusong pagsamba, Panginoon. Ama, dinadalangin po namin, Panginoon, ang gagamitin mo na maghahayag ng iyong mga salita, na magdadala sa amin ang mensahe mo. Kausapin mo kami sa bawat kataga na bibitawan ng mensahero mo, Panginoon. Ama, pagpalay mo si Pastor Jeff, patuloy lamang na itago siya sa iyong likuran at mahayag ang kaluwalhatian mo at ang iyong mga salita ay maranasan naming mga anak mo, Panginoon. Pagpalain mo ang aming mga frontliner, ang mga gagamitin mo magmula sa aming mga musician, tagapaawit, mga usher, at sino pa mang gagamitin mo sa umagang ito. Ama, marami pong salamat. Pagpalain mo ang buhay ng bawat isa. At patuloy, Ama, na matuto kami sa umagang ito. Sa bawat salita na aming mahahayag, tanggapin po namin, Panginoon, ang buong puso. Masakit man ito, Panginoon, ngunit naniniwala kami na ang mga salita mo ay siyang magbabago ng buhay namin, Panginoon. Salamat po, Diyos. At muli, sama-sama kami sa umagang ito. Tanggapin mo ang muli naming pagbabalik sa iyo na pag-aalay ng mataas na pagsamba at pagpupuri sa natatanging pangalan ng aming Panginoong Jesus. Ang lahat ng anak ng Diyos ay sumigaw ng Amen! 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 Hallelujah! Hallelujah!
nagagala kapatid na nandito ka. Amen. Amen. Hallelujah. At patuloy nga po tayo magpuri at umawit sa ating Panginoon. Hallelujah. Of me, how you love me, it's amazing. Who am I that you are mindful of me, that you hear me when I call? Is it true that you are thinking of me?
nothing can overcome the wonder of your name. Heaven is open, that is broken, and the glory forever is yours. Heaven and earth bow down the power of your name. King above kings, all the universe will sing. Everlasting God, you are wonderful. You are wonderful. And shout of Him will be your praise. God forever on the light unto all will be your wonderful name. For the glory, Lord, is yours. God forever all the glory, Lord, is yours. Yours is the kingdom and the power and the glory forever is yours. Heaven and earth bow down in the wonders of your name. Heaven is open, that is broken, and the glory forever is yours. Nothing can overcome the power of your name. King above kings, all the universe will sing. Everlasting God, you are wonderful. You are one. Let's shout, and shout of the earth will be your praise. God forever on the light unto all will be your wonderful name. For the glory, Lord, is yours. God forever all the glory, Lord, is yours. And shout of the earth will be your praise. God forever on the light unto all will be your wonderful name. For the glory, Lord, is yours. God forever all the glory, Lord, is yours. Hallelujah. Of kings, all the universe will sing. Everlasting God, you are wonderful. We are wonderful. King above kings, all the universe will sing. Everlasting God, you are wonderful. You are wonderful. And shout of the earth will be your praise. God forever on the light unto all will be your wonderful name. For the glory, Lord, is yours. God forever all the glory. For the last time, church, let's shout the name of Jesus. And shout of the earth will be your praise. God forever on the light unto all will be your wonderful name. For the glory, Lord, is yours. God forever all the glory, Lord, is yours. Hallelujah! We worship you, Panginoon. We praise you. You are kings above kings, Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. We will always praise you, Panginoon. Hallelujah. Napakasarap, Panginoon. Umawit sa iyo, Panginoon. Napakasarap, Panginoon. Ang pag-alayan ka, Panginoon, ng awit, Panginoon. Hallelujah. Salamat, Panginoon. Hallelujah.
salamat sa araw na ito, Panginoon, na kami nandirito, Panginoon, na iningatan mo kami, Panginoon. Bagamat, Panginoon, na may mangyayari, Panginoon, sa araw na ito, sa amin po sa Pilipinas, Panginoon. Lord, kami dinako mo, Panginoon, at kami magpapasalamat, Panginoon, sa pag-iingat mo, sa pagmamahal mo pa rin sa amin, Panginoon. Salamat po, Panginoon. Hallelujah. Hallelujah.
presence of our Lord. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah, Jesus. Yes. Yes, Lord Jesus. We are grateful, Panginoon. We are always grateful, Lord. Hallelujah. We are grateful, Panginoon, sa araw-araw, Panginoon, na aming pagising, Panginoon. Sa aming paghinga, Panginoon, binigay mong buhay sa amin. Lagi namin ito, Panginoon, gagamitin, Panginoon, sa iyong presensya, Panginoon. Aawitan ka, Panginoon. Hallelujah. Hallelujah, Jesus. You give life, you are love, you bring light to the darkness, you give hope, you restore every heart that is broken. Great are you, Lord. It's your breath in our lungs, so we pour
po, patuloy po nating itaas yung ating pagpupuri, yung ating pagpapasalamat para sa ating banal na Diyos. Sige po, let's pour out our praises. Hallelujah! Hallelujah, God! Hallelujah, Jesus! Oh, God, God! Hallelujah, Lord! We thank you, Lord! We thank you, God! Karapat-dapat kang ang purihin, O Diyos! Karapat-dapat kang ang itaas, Panginoon, sapagkat Ikaw ay dakila, Ikaw ay mabuti, Ikaw ay tapat, Panginoon. Ikaw ang Diyos na ni minsan na hindi nagkulang sa bawat isa. Hallelujah, Lord. Hallelujah, Jesus. Lord, tinataas ka namin, Panginoon, sa aming kalagitnaan. Ikaw lamang ang tunay na Diyos, ang Diyos na aming sasambahin, Panginoon, sa bawat lakas, sa bawat panahon, sa bawat minuto na meron kami, Panginoon. Sapagkat Ikaw lamang ang Diyos, ang Diyos na karapat-dapat, Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. Kayo lamang ang nag-iisang Diyos, Lord, na umibig at nagmahal sa amin, Panginoon. Hallelujah. Kung kaya't patuloy, Panginoon, na Ikaw ay aming pupurihin, Panginoon. At sa aming mga buhay, O Diyos, Ikaw po ay aming itataas, Panginoon. Sapagkat Ikaw ay dakila, Panginoon. Ikaw ay hindi nagkukulang. Ikaw ang Diyos noon, ngayon, at magpakailanman, Panginoon. Ang Diyos na umibig sa amin. Ang Diyos na tumupos sa aming mga kasalanan, Panginoon. Oh, hallelujah, Jesus. Hallelujah, God. We praise you, Lord. We praise you, Jesus. We glorify you, Father. Hallelujah. Hallelujah. Palakpakan po natin ang Panginoon. Ibigay po natin ang ating pinakamalakas na palakpak para sa Kanya. Hallelujah, Lord. Hallelujah. Panginoon, maraming salamat po sa minsan pang araw na kung saan kami na magkakapatid sa inyo ay pinagtipon-tipon ninyo, pinagsama-sama ninyo, Panginoon, upang magpuri, upang manambahan, Panginoon, sa Diyos na dakila, Panginoon. God, kaya't ngayon, Lord, patuloy po namin inihiling na patuloy niyo po kaming sasamahan, patuloy kayo magmi-minister sa bawat isa, patuloy niyo po kaming kakausapin, Panginoon. At Lord, sa paglabas po namin sa silid na to, Panginoon, Lord, meron pong nabago sa aming mga buhay, Panginoon. God, we do not want to listen to your word. We don't just want to listen to your word, Lord. God, we do not want to be hearer. But Lord, as a result, Panginoon, ng aming pakikinig, yung buhay namin ay patuloy mong babaguhin. Lord, cause us to be the doer of your word, God. Maraming salamat, Panginoon. Patuloy kang malawalhati, O Diyos, sa aming kalagitnaan. Ito ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. And ay palakpakan po natin ang Panginoon. Hallelujah. Praise God. Magandang umaga po sa inyong lahat. Ayun, si Tatay, ito gusto ko rito, laging excited para kay Lord eh. No, praise God, no? At nakakatuwa po na tunay naman na patuloy po na dinadagdagan ng Lord yung ating bilang at more than the numbers na binibigay ng Lord sa atin. I do believe, hindi lang yung bilang kung hindi yung lalim. Amen po ba? Amen. Praise God, no? At bago po ako mag-start, no, sa pag-aaral ng salita ng Panginoon, just to give you an update, no, kung paano po pinagpapala ng Lord, sinusubaybayan ng Lord, ginaguide ng Lord yung ating church sa Bagumbong, yung mga kapatid at mga church din po natin ay unti-unti bine-bless din po sila ng Lord, no? Praise God. And ako po, bilang pastor, talagang malaking kagalakan on my end na napakaganda na ginagawa ng Lord sa ating mga church. Sa May Kawayan po, we're looking for a bigger place, no? Sapagkat we have 2 services. Sige, palakpakan po ninyong Panginoon. Meron po tayong 2 services sa May Kawayan, no? Medyo puno na yung una, and yung mga youth, yung second service po natin, yung youth, kaya pag may umaatin na youth sa morning service, pinagbabawalan na namin. Huwag kayo nang umatin dito, sa hapon ka na lang. Kasi nga, masikip na po talaga. No? And even yung sa Novaville po natin, dumadami na rin po sila. Nag-speak po ako doon just last Sunday at nakita ko, dami ng mga bagong mukha at nakakatuwa po. And sa Sampaloc natin, you know, they are very much stable na. And kung maalala ninyo, yung anniversary po natin, nagpuntahan po sila. Talaga namang
maiinis ka't mabubuisin. Kuya Chris, no? Pasaway, nakakainis. Yung anniversary natin sa February, pero you know what? Nung I last visited them, sila pa rin naman yun, at ngayon medyo behave na. Mukhang pag magkikitan, baka hindi natin sasawayin, praise God. And, we're looking for a place para po sa church natin sa Sampaloc, sapagkat yung church po natin doon, nagre-rent lang po tayo sa isang coffee shop, and we're paying that coffee shop 3.5 a week for just 2 hours. And nung mga nakaraan po, umaabot na po sila ng 38, nagpa-42 na rin po sila. And same paces naman, so we're looking for a place na po. So please, pakisama po sa prayer. And sa church naman po natin sa may San Jose, although wala akong ganong balita, but last time na nakapag-usap kami ni Pastor Francis, somehow tuloy-tuloy pa rin naman yung gawain doon. At may mga families pa rin na nandoon, palakpakan po natin ng Panginoon. And of course, i-announce ko na rin po, I think si Seth naman ay very much involved. We're really working out. Di pala workout, kundi sure na magkakaroon po tayo ng youth camp this coming Holy Week, praise God. And ito po ay medyo kakaiba na po yung youth camp natin. Sapagkat like before, yung mga elders, yung mga parents, wala silang kalayaan, bawal pong bumisita. But this time po, yung camp po natin, yung mga elders natin, kung parent po kayo sa leadership ng church, we encourage you to visit yung youth camp na yon, sapagkat yung youth camp po natin doon, yung venue, atin po talaga, and even the whole program, tayo po yung mag-handle. Yung last camp po kasi talagang kontrolado po tayo. So, napakaganda po ng lugar. That will be in Porac, Pampanga. And we are targeting mga 90. 90 po with all the churches that we have. So, first come, first serve po yun. So, 90 yung target natin. At, napakaganda ng basketball court doon. Sino rin tumilig mag-basketball? Wala, ako lang, ako lang. So, may basketball court po doon. Meron din po siyang swimming pool. Ganda. Yun yung swimming pool. Pwede tayo maglaro ng lunod-lunuran. And, eto pa ang maganda. Yung room po doon, lahat ng room doon, aircon. Di ba? Kaya, masaya. So, talagang tuloy na tayo doon. We were able to reserve yung venue. Yung how much natin to be continued. Pero of course, worth it naman dahil we're really trying to do our best to lessen yung expense. Pero, with the venue that we have, okay po yun. And that would be, ito maganda, hindi na po magganap ng place kapag ka Holy Week. That will be Holy Week from April 1 hanggang April 4. So Holy Week po iyon, Wednesday to Saturday. Napakahirap po mag-book. But thank God na binigyan niya po tayo ng lugar. And talagang atin na yun kasi nag-down na po tayo. Nagpa-reserve na po tayo. Pwede naman po libre, pero matutulog kayo sa swimming pool. Bawal kayo. Anyway, ayun lamang po. And I know God is doing great sa church po natin dito sa Bagumbong. Praise God. Kaya pupunta ako rito, grabe, nakaka-amaze, nakaka-amaze po talaga. And of course, syempre, yung kaluwalhatian ay para sa Panginoon lamang. Amen? So, I heard from Pastor Noel na you're delving through the Gospel of Mark, Tong si Mark, of course, alam naman natin, and I know na discuss na it was written by Mark, kay John Mark na hindi kasama sa 12 disciples. Pero companion siya ni Paul. One thing unique about Mark, nag-away si Paul at saka yung kaaway niya, Barnabas, because of John Mark. Kasi itong si John Mark, kasi sa missionary journey, and then there was a time, itong John Mark na to, biglang nang iwan sa ere. Kayo ba, gusto niyo ba ng mga kasamang bigla kang iiwanan sa ere? Yung sabi, ililibre kita, kakain tayong samgyup, pagdating doon, bahala ka sa buhay mo. Kaya pumunta. Si John Mark, there was a time na kung saan nainis. And of course, nagkaroon ng conflict between Paul and Barnabas, samantalang Paul and Barnabas, peer sila, peer mentoring yung nangyari sa kanila Sabi kasi ni Barnabas, sama natin si John Mark. Sabi, teka lang, nang iwan sa area yan But of course, being a companion neto ni Paul, marami siyang nakita sa mga disciples na nandoon, marami siyang narinig. Kaya, nakagawa po siya ng letter. Ito nga, yung gospel na pangalan ni Mark. But of course, bagamat parang ang pangit ng pangyayari sa between Paul at kay Mark,
Okay naman yun kasi towards the end, makikita ninyo sa mga letter ni Paul na nag-reconcile naman pala sila. Ganun talaga minsan yung buhay sa church dahil magkakaibang tao po tayo. Minsan hindi maiiwasan na nagkakaroon po tayo ng conflict, nagkakaroon po tayo ng medyo tampu-tampuhan. No? Pero syempre, dahil anak tayo ng Panginoon, yung mga emotions natin, nagsasubside din naman yan. And in the end, dahil magkakapatid tayo sa Lord, dapat nagre-reconcile po tayo. So, ganun lang po talaga yung buhay. No, hindi lang magkakaiba tayo no? Kaya nga ang tawag po sa atin ni Peter, we are living stones. Hindi tinawag na hindi tinawag na bricks. No, kasi yung brick, 'di ba? Same same yung mga shape nila, 'di ba? Same yung mga sizes nila. Pero sa atin living stone daw tayo kasi yung living stones daw po, iba-iba yung shape natin, iba-iba yung korte natin, iba-iba yung kulay natin, iba-iba yung laki natin, pero pinagsama-sama. Kaya minsan, even sa church, minsan may mga conflict, may mga misunderstanding, may mga miscommunication, may tampuhan, but good about because we are serving God, unti-unti, yung mga emotions natin, pag nag-subside dyan, dapat nagre-reconcile tayo. Amen? At yun po yung nangyari kay Mark at saka kay Paul. And ang book of Mark po, actually, many theologians were saying na ito po yung unang-unang gospel na naisulat. Nauna pa siya kaysa kay Matthew, kay Luke, at saka kay John, sapagkat sabi nila, 31 po yung mga references ng mga gospel na to galing kay Mark. No? Galing dito kay John Mark. And, ang pinaka-tema lang naman ni Mark is to present Jesus as a suffering servant. No? Siya yung naglilingkod. And, isang maganda po dito, kung papansinin ninyo, sino nanonood sa inyo ng mga, mahilig kayo sa mga Filipino na drama series? Mahilig nyo ba mga Filipino drama series? Wala, hindi. Pastor, gusto namin Bible lang. Wow! No? Of course, yung mga drama series, no, di ba minsan, batang, uso ngayon, batang Quiapo yata, no? O yeah, dati, ang probinsyano na, mahuhukay, no? Pero pag napapansin mo, after ilang linggo, teka lang, bakit parang ang haba-haba ng kwento? O kaya ba't parang ang tagal-tagal ng pacing? And sometimes, ayaw natin ng gano'n. And kaya maraming Pinoy na hook sa telenovela ng mga K-drama Kasi ang bilis ng pacing. No? And you know what? Ito pong si Mark, isang sa kanyang, tawag dito, sa pictures niya is that napakabilis po ng pacing. No? Para siyang K-drama. Na nandyan pa lang, pinag-uusapan pa lang, yung next scene, nandyan na. No? Fast-paced po kasi yung kwento po ni John. Hindi nga siya nag-start sa birth of Jesus Di ba? And maganda po. And ang isa pang nito is that it's about dedicated discipleship. No? Itong kay Mark. So, ngayon po, I was assigned na ituro o i-preach po sa inyo yung Mark chapter 1, 14 to 20, but I chose to escape po yung 14 and 15. It speaks about, naman po yung pagkakakulong ni John the Baptist, and then si Jesus preaching about the good news of the kingdom of heaven. No? And I think yung iba naman na-discuss na, and right now, gusto ko pong pag-usapan natin yung panawagan ng mga unang disipulo. No? The calling of the first disciples. No? Disciples, kasi 4 yan yung unang-unang halos magkakasabay na tinawag ni Jesus. And if you're reading yung Bible ninyo sa NIV, sa ibang translation, yung heading niyan, the first disciples. No? Kaya di na ako lumayo. So pag-usapan natin, the calling of the first disciples. Tunghayan po natin, no? Yung Mark chapter 1, 16 to 20. Ang sabi po dyan, ganito, as Jesus walked beside the Sea of Galilee, he saw Simon and brother Andrew casting a net into the lake. So, Simon, alam po natin yan. Pag nagkaroon tayo ng Bible quiz, alam po natin na yung Simon po dito is Simon Peter. Okay? No? And ano pa ba? Trivia, ano pa ba ang name ni Peter? Maliban sa Simon Peter. Meron pa ba? Ano pa bang code tatawag sa kanya? Siya rin si Cephas. Si Cephas, di ba? So, he saw Simon and his brother Andrew. So, magkapatid pala si Peter at saka si Andrew. And si Andrew, pangalan nito, I think among the disciples, isa sa pinakamatipuno. Kasi ang ibig sabihin ng Andrew sa Greek, Andreas, ibig sabihin daw po nun manly. Lalaking lalaki. Baka napaka-ruggedly handsome nito, no? And sabi niya, he saw Simon and his brother Andrew casting a net into the lake, for they were fishermen.
So maliwanag, ano po yung kanilang occupation? Ano yung kanilang trabaho? Fishermen, di ba? Sabi ni Jesus, verse 17, "Come, follow me." Jesus said, "I will make you fishers of men." At ano ang nangyari? At once, they left their nets and followed Him. No, sumunod daw po agad ng marinig nung magkapatid. Ayun na. And of course, teka lang. Ayun, tuloy po natin. When he had gone a little farther, so tinawag si Simon at saka si Andrew, sabing ganon, at once they left their nets and followed him. Naglalakad po sila at maya-maya lamang, when they have gone a little farther, he saw James, son of Zebedee, and his brother John. So magkapatid din to. No, may ayan, si James, son of Zebedee, at saka yung kanyang brother na si John. And it is John the Beloved, no? Sabi nga, nakita in a boat, preparing their nets. Ano yung unang ginagawa ni Simon at saka ni Andrew? They were casting nets. Dito naman, yung magkapatid, yung ginagawa nila? They were preparing their nets. Yan, mamaya, babalikan ko po yan. And verse 20, without delay, he called them. Nung makita doon ni Jesus, sinawag din daw sila. And ano kaya ang sinabi? Ay, hello. Ay, bisita ko po. Yan, sila po kakasal ko sa December yata, ano? So, welcome. Yan, welcome. So, verse 20, without delay, they called them. Ano kaya ang sinabi ni Jesus? I think pareho lang. Come, follow me, and I will make you fishers of men. At anong ginawa nila? And sabing ganon, and they left their father Zebedee in the boat with hired men and followed him. Ilang bagay po actually medyo similar. No, yung kwento nila kasi isang pangyayari, isang kwento, isang panawagan, and then yung response similar naman, no? Makikita po natin na similar yung kanilang response. No, unang bagay na makikita natin is that the first called disciples were an active fishermen from Galilee. No, 16 and 18 yan, verse 16 and 18. So, the first called disciples were an active fishermen. Sabihin, hindi sila nakatenga. No? Mababasa natin yon sa verse, sabi nga, as Jesus walked beside the Sea of Galilee. Sige po, kayo po yung magbasa ng malakas. 1, 2, 3, go. So, may highlight ko yung Galilee, yung casting, saka fishermen. Doon sa case po nung magkapatid ni James at saka ni John, sa kanila preparing, no? Pero tingnan po natin, pag-usapan natin yung Galilee. Ano ba yung Galilee? No, doon daw tinawag etong mga naunang disipulo, yung mga, actually, many were saying, etong si James at saka si John, medyo well-off sila dahil sila yung mga may-ari at kumbaga, somehow tauhan po nila yung magkapatid. Now, Galilee. So, yung author nito, etong si Mark, ipinita niya na yung story ay galing po ang tinawag ni Jesus, yung kanyang mga unang disipulo sa Galilee. At ano ba yung Galilee? Well, yung Galilee po is not a place of a well-known and competent people. Hindi po siya tahanan, hindi po siya lugar ng mga tao na kung saan mga magagaling, mga sikat. No, it's not even a place where people look up to. It is not a place of prominent people. Hindi ito lugar na kung saan, kapag ka narinig mo, oh talaga, taga dyan siya. Ang galing naman. Hindi siya yung mga tipong pag sinabing, taga saan ka? I'm from Makati. Uy, grabe, Makati. Kala mo naman, lahat ng Makati, mga big time, no? Meron din naman part, no? No? Para mga ganun yun. So, pag hindi siya, ito yung mga, hindi siya yung parang tinipong, taga saan ka nakatira? Taga St. Charbel ako. No, mga tipong ganon. It's not a place of skilled and high regard people. Galilee is a place that is being looked down by southern Jews because marami dito ay mga Gentiles. Marami po rito ang mga Gentiles. Kaya yung mga Hudyo, kasi medyo mataas yung kanilang paningin sa kanilang sarili. Pag mga taga-Galilee ka, pag sinabi taga-Galilee, ay ibig sabihin, dead ma yan. Parang ganito, to put para mas maano natin, maunawaan natin kung ano ba itong, parang ganito na lang. Kung ikaw ay employer, tapos nag-hire ka, meron kang, naghanap ka ng mga tao, and then, may nag-apply, no? Tapos nakita mo, kung taga saan siya, ay pag nakita mo, taga dito to, taga Road 10, may maraming snatcher dito eh. Taga ano pala to? Ano ba yan? Yung sa may, yung papuntang
EDSA sa LX, meron doon nakakatakot na lugar eh. No, parang ganun to, parang kapag ka nakita mo, kung ikaw yung nag-i-interview at yan mong taga saan ka ba? Taga dito ako sa lugar na kung saan lumipad yung mga pana. Sa lugar na kung saan prominente at kilala na maraming mga nagda-drugs, maraming addict. Ito yung time kapag nalaman mo na yung tao ay nanggaling dito, teka lang, tawagan na lang kita. Hindi tatapusin. Hintayin mo na lang yung tawag ko. So ganun tong Galilee. Ibig sabihin, hindi magandang lugar. Hindi siya kaakit-akit na lugar. Hindi siya yung pupunta mo o kung pupunta ka man, takot na takot ka. No, minsan ako po, honestly, kapag nagbumotor ako, napapadaan, ang pinaka-ayoko madadaanan yung sa Road 10. Kasi di ba sa Road 10, yung mga ano nga eh, yung mga truck nga, inaakyat, in the day, napakaliwanag, napakaaga, inaakyat. Driver, sinusuntok ang aga-aga. No, nung panahon ni Yorme, nawala yan eh. Nung nawala si Yorme, bumalik ulit yan. Kaya yun yung pinaka-ayoko. And I think parang somehow, ganun yung Galilee, ganun yung lugar na kung saan, isipin ninyo si Jesus, maghahanap lang ng mga disipulo at makakasama, pumunta sa lugar na kung saan ayaw ng marami. Di ko alam kung taga saan kayo, but the thing is, kahit nasaan ka, ang Diyos walang pinipili. No? Marami kasi sa mga Hudyo, marami sa kanila yung mga may kaya sa buhay, yung mga well-off sa buhay, feeling nila deserving sila. Tingin nila kung may tatawagin ng Lord doon sa mga... Siyempre, ikaw nga naman, kung ikaw magtatayo ng isang movement, di ba minsan ang thinking natin, ay kukunin natin yung mga prominente, yung mga magagaling, yung mga astigin. So, tinawag po ni Jesus, eto mga unang disipulo niya sa Galilee. No, hindi sa mga bigate na hindi sa Corinthia, mga pagsabi mong Corinth, ay grabe payaman to, no, patindihan, powerdihan din. No? Jesus called the first disciples doon sa Galilee. So regardless kung nasaan ka, pwede kang tawagin ng Panginoon. And ako po dati, taga Sampaloc po kasi ako eh. Tapos yung lugar namin, nung dati kami, ang daming dumi ng aso. Tawag sa amin, Barrio Matae. No? And you know, pagka may dumayo kami ng lugar, taga saan ka? Taga Malamig na Barrio Matae. Parang nakakahiya. No, pero you know, si Jesus, they don't care kung taga saan ka nakatira, ano yung pinagmulan mo, kapag ka ginusto ka niya. And you know, yun nga yata yung gustong gamitin ng Lord eh. People na alam nila sa kanilang sarili, undeserving sila. Yung mga tao na alam nila sa kanilang sarili, hindi sila dapat. Hindi tumatawag ang Diyos ng mga maglilingkod sa Kanya, yung feeling worthy, yung feeling deserving. Yung feeling, okay, kailangan na maglilingkod. Ano ba yan? Tugtugan ba yan? Kanta, ay, okay ako dyan. Pag kailangan na, okay, mga kailangan natin, yung mga tagayos ng upuan sa church, ay, hindi ako deserving dyan. Dapat yung mga pang ano ako pang mga limelight, yung mga nakikita sa harapan. No? But you know, kapag tingin mo sa sarili mo, ay karapat-dapat ka para maglingkod sa Panginoon, mas lalo kang hindi gagamitin ng Diyos. Ang ginagamit ng Lord, yung mga tao na alam nila sa kanilang mga sarili, hindi sila deserving. Sometimes, ganun tayo no? Feeling worthy. No? Tandaan niyo po ito, Tandaan niyo po ito. At your best, sa mga panahon na nakakapag-devotion ka, nakakapag-prayer meeting ka, hindi ka uma-absent sa church, okay yung tithes mo, sa panahon ng mga ganon, biyaya lang ng Diyos yun. Amen. No? At your best, it is God's grace. And even sa mga panahon na kung saan may mga blunder ka, may mga failure ka, may mga nagagawa kang malalaking kasalanan, napapalayo ka sa Lord, even sa mga ganung pagkakataon, grace lang ng Lord yun. Lahat po sa atin, regardless ng status po natin sa buhay, biyaya lang. And ako po, I always remind myself na lahat po, lahat ng ma-achieve natin is because of God's grace. No? So, going back, kung Galilee, dito tinawag ni Lord yung mga unang disipulo niya. At ano yung kanilang ginagawa? Diba? Maliwanag doon, nung makita po ni Jesus, etong si Peter at saka si Andrew, they were casting their nets. At yung dalawa rin, they were preparing their nets. No? Ibig pong sabihin, it is very clear sa story na to na si Jesus, tumawag ng mga disipulo, hindi po sila mga tenga. Hindi po sila yung mga tatambay-tambay lang. Hindi, minsan nakakala natin, kailangan sa church. Okay, ikaw, Brad, baka gusto mong maglingkod. Total, wala ka namang ginagawa sa buhay. Akala natin, ang paglilingkod sa lamang, doon sa mga walang magawa sa oras. At yung mga disipulo po, yung unang disipulo, nung tinawag ni Jesus, they are busy people. Hindi po sila bumb.
Hindi po sila tenga-tenga lang. Hindi sila nakatambay lang. Hindi sila nanonood ng Netflix. Kasalukuyang nagtatrabaho. Di ba? Tapos tinawag ni Jesus. Di ba? If you're thinking na, busy ako, hindi ako po pwede dyan. Iba na lang. Maglilingkod, magpa-follow up, mag-evangelize, mag-aayos ng church. Ang dami palang trabaho, teka lang, busy ako, hindi ako po pwede dyan. Yung mga estudyante, ay nag-aaral ako, hindi ako pwedeng mag-serve kay God. Hindi na ako pwedeng mag-attend ng youth kasi busy ako. Kapatid, tinawag ng Lord yung busy. No, busy po yung mga disipulo nang tinawag niya. Di ba? Bigyan casting, pang kasalukuyan, ginagawa nila yung trabaho nila. Yung isa, naghahakis na ng net dahil nga mangingisda sila. Yung dalawang magkapatid naman, inaayos na, they were preparing to do their job when Jesus saw them. At ang ginawa? Sinabi ba ni Lord, oy, mamaya nga pala, kapag tapos na kayo sa trabaho ninyo, usap tayo. Hindi ganon. Di ba? Hindi sila tinawag ni Jesus during break time nila. No, hindi break time yun. No, hindi rin maliwanag salitang casting, preparing. Di ba? Maliwanag po that they are busy people. Sino po rito mga busy? Yun. No, kahit busy po pala tayo, dapat nagpapagamit pa rin po tayo sa Panginoon. No? Dito sa church, no, hindi lang pangtama. Yung iba kasi, hindi naman natin tumatag na, sino po rito yung tambay, yung wala po kayong ginagawa sa buhay niyo? Paggamit na lang po kayo sa Panginoon. Hindi po ganon. No, hindi po ito. Of course, thank God kung available po tayo. Pero yung point na gusto kong sabihin sa inyo at nakikita po natin dito sa passage ito, hindi po dahilan yung business. Sometimes yung business, ano lang yan alibay lang natin. Yan, kahit mga estudyante, ay, hindi pwedeng busy-busy. Pwede po nating ma-balance yung ating pag-aaral, yung ating ministry, at yung ating pamilya. Amen? Yung time natin para kay Lord. No, may mga no, ako po bago I think year 2000 hanggang 2009, youth pastor po ako. And marami po ako na-handle ng mga campus ministry. And marami sa mga youth din, sa mga youth fellowship, may mga estudyante na, pastor, ako po pwede sa kasi busy ako sa school. Pambira, busy sa school. Sabi ko, sige, busy ka sa school, pero pagkadating ng sino pa yung nagsasabing nagdadahilan na busy sa school, sino pa yung kulot-kulot yung grade? Sino pa yung mga school, sino pa yung mga life na grade? 49, 59, busy sa school, pero ito yung grade. Yung school, tapos yung mga grade mo, retro, pulang-pula. Di ba? And meron ako mga kilala, and kay Michelle, asawa ni Pastor Rom, one thing I really admire about si Mitch, kasama ko po yan nung mag-start nung first pastoral ko. Mitch, nung makilala ko yan sa Word of Hope na Baliches po kami noon, ako yung youth pastor niya, naging part siya ng leader. Siya yung una-una ko nakilalang youth noon. And nakatira po siya na sa Junji, nag-aaral po yon doon sa PUP Santa Mesa. You could just imagine kung gaano kalayo yung PUP may Sabarte. So, it will take mga 1 hour to 1.5 hour. Papunta pa lang, tapos pauwi. Tapos si Mitch, nung makilala ko yon, nagtuturo sa Sunday school. Tapos sabi niya, ay pastor, gusto ko rin po yung youth. So nag-ministry kami, kasama ko siya sa youth ministry, napaka-active sa Sunday school, napaka-active. Hindi ko siya narinigan na, ay busy. And si Mitch po, nung graduate po si Mitch sa PUP, cum laude. Diba? Tsaka nyo sabihin sa akin, busy. Pagka busy kasi namin, pakita mo yung grade mo, post mo sa Facebook, dapat talagang matataas. No? Eto nga alam ng Lord, etong pangyayari ito, maliwanag na ipinapakita po sa atin, na alam ng Lord kung ano pinaggagawa natin. Na hindi dahilan, na hindi excuse, na hindi pwedeng gamiting alibay yung ating business. Kasi lagi at pwede natin ma-balance yung ating pamilya, yung ating trabaho, or yung pag-aaral, at yung ating ministry, o yung ating paglilingkod sa Panginoon. Very clear, inakma talaga ni Lord Tinignan talaga ni Lord na nag-work sila bago siya tinawag. So ang ministry, hindi po para sa walang magawa. Ang ministry po, para sa mga taong gustong maglingkod sa Panginoon, whether available sa kahit busy sila, ang lahat pwede pong maglingkod. Can you hear say amen? Yon, praise God. And
ano makita natin? No? They were active fishermen eh. No? Ang trabaho po nila, ang tinawag po, nung tinawag po ng Panginoon, yung mga unang disipulo, ang trabaho po nila, yung apat, fishermen, mangingisda. Nung panahon po nila, kapag fisherman ka, hindi ka naman ganun ka-well-off eh. Medyo, sabihin niyan, medyo sa paningin ng mga Hudyo, medyo mababa yung kanilang trabaho. Parang saktuhan lang. No? Pero yun yung unang tinawag ng Panginoon. And in-state talaga rito sa gospel na to, na itong mga to ay mga mangingisda. Di ba? Siguro kung tayo si Jesus, kung gagawa ka ng movement, gagawa ka ng isang samahan para mawin mo yung maraming tao, siguro kung ako si Jesus, baka ang tawagin ko yung mga Pariseo, baka yung mga Sadducees, o kaya yung mga teachers of the law. Bakit? Sila yung may mga influensya. Sila yung mga may say sa lipunan na kapag sila yung nagsalita, maraming sasama. Pero hindi po ginawa ni Jesus yun. Diba? Tinawag ni Jesus, yung mga fishermen, yung mga ordinaryong tao. Siguro kung ako si Jesus, baka hanapin natin yung mga tipong accountant. O siguro sa panahon natin yung mga contractor. Contractor, laki sana ng church natin kaagad. Pero Jesus, di ba, itong mga fishermen na to, wala namang maiaambag to, kung meron man, napaka-limited. Pero yun yung pinili ni Jesus. Di ba? Galing talaga ng Lord. Buti na lang, ang Lord hindi tumitingin sa pinanggalingan natin, hindi tumitingin sa estado ng buhay natin. So kahit taga saan ka, kahit sino tayo, ano yung nakaraan natin, tinatawag po tayo ng Panginoon. Itong mga to, tinawag ng Lord. Di ba? So, fisherman, ano yung work mo ngayon? Kahit ano, I'm not saying anything against sa mga tao, sa mga doktor, sa mga... Ang point is, kahit ano yung kalagayan natin, kahit anong sitwasyon natin, ang Lord, fair sa lahat, ang Lord, pwedeng tumawag ng kahit na sino. Amen? Palakpakan po natin ang Panginoon. Hallelujah. So, konti na lang. So, pangalawang bagay na makikita natin dito is that Jesus passionately invited them to follow Him. With all passion. Saan natin makikita yun? Yung sa kay, sabi niya, come, follow me, Jesus said, and I will make you fishers of men. Doon po sa account ng dalawang magkapatid, kay James at saka kay John, ang sabing ganun Jesus called them. At same thing yung panawagan. So, I highlight yung come, follow me, and fishers of men. And si Jesus, yung panawagan niya, ibig sabihin, I'm saying passionately, kasi nga seryoso yung panawagan ng Diyos sa buhay mo. Ang Diyos, pag tinawag tayo, hindi po siya nagbibiro at hindi po siya nagkamali ng pagkakatawag sa'yo. Minsan, gugulat ka talaga, ako tinatawag ng Lord. Oo, kasi tingin mo sa sarili mo, undeserving ka, kaya ka tinatawag ng Lord. Now, pag-usapan po natin to. Una, sabing ganon, come. Sa Greek, etong come na to, interjection siya. Ibig sabihin ng interjection sa Greek, it is a word that denotes strong emotions. Ibig sabihin, when Jesus called them, He's very much serious, He's very much sincere sa panawagan ng Panginoon sa Kanya. Kumbaga, it means Jesus calls them with all passion, with all sincerity. Seryosong-seryoso ang Lord. And kung paano tinawag itong mga disipulong ito, ganun din yung pagtawag sa atin. And of course, itong kampo na to, I do believe, it speaks about yung panawagan o invitation ng Lord sa atin para tanggapin siya. It calls for salvation. Hindi ka naman pwedeng gagamitin ka agad ng Lord without you being saved. Tinawag tayo ng Lord, sabing ganon, come. And I think nakita ng mga disipulo kung paano yung intense yung emotion na meron si Jesus when Jesus called them. And panawagan po sa atin ng Lord talaga is when He say come, actually nakapackage po yan. After nating lumapit sa Panginoon, tinanggap natin. Paano natin tinatanggap si Jesus? We accept Him as our Savior. Ito speaks about God calling us to be our Savior kasi all of us, lahat po ng tao, they are in dire need of a Savior. Kailangan natin lahat ng magliligtas sa atin. Pwedeng ikaw yung pinaka-socially accepted na pinakamabait sa community ninyo o sa classroom. Ikaw yung pinakamabait sa opisina ninyo. But still, nangangailangan ka ng tagapagligtas. Hope ka. Ang isang part of Jesus, when He died, ang destinasyon niya, impyerno. Kahit gaano pa kabait, kahit gaano pa kabuti, impyerno. That's why, lahat ng yung invitation ng Panginoon has been offered to all. Ulitin ko
we believe na ang offer ng salvation ng Panginoon ay hindi lamang sa iilan. No, it is been offered for all. Para po sa lahat. Yung invitation for salvation para sa lahat. Yung sinabi sa come, para sa lahat po yon. Ikaw, ako, sa ating lahat. No, God called us para lumapit sa Kanya. And, diba, anong sabing ganon? May karugtong eh. Follow me. No, come, follow me. Ano naman yung follow me? Una, we accepted Jesus as our Savior, pero dapat nakapackage doon, we also accept Him as our Lord. No? Kumbaga, yung pagtanggap mo ng salvation free yun eh. It will cost you nothing. Diba ang salvation free? Not because it's cheap. It is free because none of us can pay the price that Jesus paid. Napaka-costly. It cost God, no, His life para iligtas ka. So, we accept Him as our Savior, but also, we accept Him as our Lord. Kaya sabi niya, come, follow me. No? Pagka lumapit ka kay Jesus, susunod ka sa Kanya. Eh, ano yung sabi ng 16:24 ng Mark din, ba? If anyone will come after me, let him deny himself, take up his cross, and what? Follow me. So, yung pagiging Kristiyano, napakadali naman yon. Pero yung call, yung follow me, no, it's about His Lordship eh. Yung follow me, it speaks about discipleship, pagsunod kay Kristo. Yung salvation is free, it will cost you nothing. But following Jesus is a costly thing. No, sa panahon nila, it cost them their lives. No, buti nga sa atin yung pagsunod natin kay Kristo, hindi pa umaabot yung last week, yung pinakamatindi kay Charlie Kirk, no? Ang gimbalan lahat, pero tayo, hindi naman tayo tinatawag ng Lord. Nung panahon nila, ang tanawagan ng sa mga Kristiyano talagang hanggang kamatayan. Dito sa panahon natin, hindi na nga ganun eh. No, pero dito, dapat we come and follow Jesus. Hindi pwedeng salvation lang and then babay na. I'm not saying faith plus follow, faith. I'm not saying faith plus work, okay na. Hindi po. We believe, and I make it clear, na ang salvation po natin ay libre. Pananampalataya lang. Maliwanag po ba? Pero ang resulta ng tunay na pananampalataya, pagsunod sa Panginoon. Pagbabagong buhay. No? Yung sanctification. And part of it is itong pagsunod kay Kristo. No? Yung iba kasi, kapag nag-invite, and eto I'm telling you, kung mag-evangelize po tayo, and tamang-tama at dapat ginagawa po natin mag-evangelize. Pero let us make sure na kapag nag-evangelize tayo, somehow ipakita natin yung buong katotohanan ng gospel. Wag lang po tayo mag-focus about God's love. Yung iba kasi, yung mga evangelistic efforts nowadays, they were producing more backsliders than converts. Why? Ang nakapokus sa kanila, come and receive healing. Come and Jesus will come and you will be happy. Puro ganon. No? Parang ganito yan eh. Parang merong nakasakay sa aeroplano, pasahero sa aeroplano, taas na. May isang flight stewardess, flight attendant, lumapit sa kanya. At ang sabi ng flight attendant, Sir, suot mo ito shoot. Kasi pag sinuot ito, magiging maganda, magiging masarap ang biyahe mo. Saan nilalagay yung parachute? Parachute hindi paracute. Saan nilalagay yung parachute? Sa likod. Pag nakalagay ang parachute sa likod, paano ka makakatulog? Pag ganun, ang hirap-hirap matulog na nakaganon. So, sabi ng flight, suot mo to kasi gaganda yung biyahe mo, magiging komportable yung biyahe mo, magiging masaya. Sinuot niya. Ang problema, nakita niya sa paligid niya, yung mga tao ang himbing ng tulog. Tapos siya hindi makatulog, ang haba-haba na kaya kaganon siya. No? Ay, nako, pagbalik po ng flight attendant, tinubad niya yung kanyang parachute. Tapos sabi niya sa flight attendant, ito na parachute mo. Happiness mo mukha mo, di ba? Galit na galit eh. Kasi hindi nga naging komportable. Sometimes, kapag nag-share tayo ng gospel, ganun yung ginagawa natin. And same scenario, one time, meron namang isang scenario, may pasahero, ito yung flight attendant, at ang sabi ng flight attendant, Sir, suotin mo. Yung parachute na yan. Kasi anytime, any moment from now, kailangan mong tumalon 60,000 feet above the ground. Ay nako, kahit anong discomfort mo, kahit hindi ka makatulog, kahit naghihilik sila, sasabihin mo na lang, maya-maya pagtalon natin, ewan ko na lang sa inyo. Di ba? Gaganong-ganon ka na. Kahit discomfort, yung nararanasan mo, hindi mo i-give up yung parachute. Ganon din yung pangunawa natin sa gospel.
Kung share lang natin, tanggapin mo si Jesus, magiging maganda yung buhay mo, magiging maayos kayo mag-asawa. Trabaho ka, paano kung hindi nangyari? Diba? Kung pinopokus, there's nothing wrong about preaching God's love, but we just have to balance it. Sometimes, dahil takot tayo ma-reject, takot tayo mag-deny sa pag-share ng gospel, we preach more on love. Hindi natin pinreach yung katotohanan na ang tao makasalanan at deserving sila sa impyerno. No, na ang Diyos ay may justice, hindi lang siya God of love. God is just din naman. Sa atin gusto natin puro God's love, God's love. Kaya yung kulay dilaw, ang tawag yung 4SL, sa lahat ng na-encounter ko, yun yung pinakagusto kong gamitin eh. Kasi at least somehow na doon pinapakita yung state of man. Hindi lang yung pag-ibig ng Panginoon, kundi that man is sinful and separated from God. And therefore, hindi niya maranasan yung pag-ibig at plano ng Diyos sa kanyang buhay. So, if you're going to preach, mag-evangelize, isama po natin yung buong katotohanan. Ang totoo nga po niyan, the more we preach sin, the more we preach yung hell, yung damnation ng mga taong hindi sasampalataya kay Kristo, mas mauunawaan ng tao yung pag-ibig ng Diyos. Kasi ang ligtas, saan ako iniligtas? Sa impyerno, God. Doon ka pupunta, di mo ba alam? Now you know, di ba? So, and sa atin, tinanggap natin si Jesus, susunod tayo kay Kristo. Amen? We will follow God. Hindi madali, maaaring mahirap, pero hindi imposible. Si Jesus kasi, ang gusto niya, yung mga disipulo. Di ba, tandaan ninyo si Jesus, kapag may mga lumalapit sa Kanya, hindi niya pinapagaan yung mga harapin nila. Di ba? You will follow me, take up your cross, follow me. Di ba? Yung ibang mga sumusunod sa Kanya, pag sinabi niya, ay, susunod ka sa akin. Ang Son of Man, walang mapagtulugan. Buti pa yung mga ibon. No, hindi niya kasi nga, ang gusto ng Lord, tumanggap tayo sa Kanya, manliligtas natin siya, at siya rin yung Lord ng buhay natin. No, yung following Jesus means, yung sovereignty na God, yung Kanyang pagiging Lord, doon tayo, wag lang natin tanggapin si Jesus as Savior, tanggapin din natin siya as our Lord. When we say Jesus is our Lord, or Jesus is the Lord of our lives, ibig sabihin po nun, siya po yung nasusunod sa buhay ninyo. Amen? Amen. Marami pong tao, tinawag ang Lord si Lord, siya rin naman yung masusunod. Pag tinawag mong Lord si Lord, siya yung masusunod. Di ba? Kahit sa love life, pagka tinawag mong Lord si Lord, even yung love life mo, dapat surrender sa Kanya. No, hindi po pwedeng hindi nakasurrender sa Kanya. No, alam naman natin yung guidelines ng Bible patungkol sa mga love life natin. And sa amin po, nung ako po ay young people, sa church po namin, bawal ang boyfriend-girlfriend. No diploma. No, ulitin ko, hindi lang ba no diploma, no college diploma. No boyfriend, no girlfriend. And during that time, talaga naman kami, natuto kami, we're very much passionate. And one time, parang may naging crush ako. No? Gusto ko makipag-argue kasi marami naman akong nakipag-argue ako doon sa pastora namin. Sabi ko, pastora, kung kalooban talaga ni Lord na hindi ko dapat i-pursue yun, hindi ko ligawan yun. Kasi college lang ako noon, year college lang yata ako. Sabi ko gano'n di dapat, hindi na nilagay ni Lord yung nararamdaman ko para sa Kanya. Ganun pa ako, nag-argue ako No? Nilagay ni Lord therefore, kalooban niya. Nag-argue pa ako. Akala ko, naka-score ako. Akala ko sabi oo nga, tama ka dyan, Jeff, no? Hindi ganun Alam mo, sabi ng pastora sa akin, alam mo, Jeff, kaya nilagay ng Lord yung nararamdaman mo para doon sa girl na yon kasi gusto niyang makita mo, makita ng lahat, kung siya ba talaga yung Lord ng buhay mo. Yung pagiging Lord, nasusukat natin, yung pagiging Lord ng Lord sa buhay natin sa mga panahon na mayroon tayong dapat i-give up just to do the will of God. Kaya palakpakan niyo ang Panginoon. Kung si Lord ang Lord ng buhay natin, yung mga na-in-love dyan. Kung si Lord talaga ang Lord ng buhay natin, siya dapat ang nasusunod. And of course, eto naman, they've been promoted from fishermen fisher of men. No, tinawag tayo ng Lord, naging savior natin siya yung Panginoon ng buhay natin at gagamitin niya tayo. No, ang kaligtasan po, ang langit po, kahit lahat ng tao sa buong mundo mapunta ng langit, hindi po tayo magiging overcrowded doon. And I do believe mas malaki
ng ilang ulit, ng ilang milyong ulit ang langit kaysa impyerno. So, wag po nating ipopulate yung hell by shutting our mouth sa pagbabahagi ng gospel. Let us populate heaven. Ang panawagan sa atin, naranasan mo yung pag-ibig ko, naranasan yung pag-ibig ng Panginoon. Therefore, yung mga tao po na nakaranas ng pag-ibig ng Diyos, hindi nila kayang i-contain yan. Kung naranasan natin yung pag-ibig ng Diyos, na naisip po natin yung mga taong malapit sa atin, especially yung mga mahal natin sa buhay, na makilala rin nila at maranasan din po nila yung pag-ibig ng Diyos. At ito po yung ginawa ni Jesus sa kanila, I will make you fishers of men. No? So, ayun, last but not the least, ayan, Simon, Andrew, and of course, yung dalawa din, di ba, responded to the greatest privilege of their lifetime. No? Diba, sabi ka rin, at once, they left their nets and followed Him. Diba? At once, ibig sabihin, no time wasted. Huwag niyo sayangin yung panahon ninyo. Huwag niyong isipin na, teka lang, bata-bata pa ako eh. No? Tsaka na lang, no? Kapag malapit na ako mategi, doon na lang ako tatanggap kay Lord. Doon na lang ako hindi. Sino sa atin ang may hawak ng kanyang buhay? Wala naman. Diba? Sabi gano'n, at once they left their nets. Yung magkapatid din, diba? Iniwanan nila yung tatay nila doon sa mga kasama nila. At once. No? And dito po, kung kayo po yung kabataan pa, ito yung prime time natin eh. And blessed po kayo, yung mga kabataan natin dito, napaka-blessed ninyo kung nakilala nyo ang Lord sa mga ganyang edad. No, kasi marami pa kayong pagkakataon at panahon para makapaglingkod sa Panginoon. Dahil yung buhay po natin, walang ibang magandang gawin dyan kundi maglingkod sa Panginoon. And it is always a privilege to serve God. No, pribileheyo po yun. Kapag ikaw ay naglilingkod sa Panginoon, hindi ikaw yung nagbibigay ng privilege kay God. Walang utang na loob ang Lord sa atin pag naglingkod tayo sa Kanya. As a matter of fact, tayo ang binibigyan ng pribileyo ng Lord na maglingkod sa Kanya kasi to begin with, none of us ang deserving para kay Lord. Pero tinawag niya tayo. Kaya, yung panawagan po sa kanila, no time wasted. No? And ako po, nung na-born again po kasi ako, 17, going 18. No? Bagamat Baptist naman, yung background namin, pero nawala kami sa church nung elementary ako eh. Pero, nung nasa church po na yon, nakita ko, parang yung mga bata, nag-i-special number, sumasayaw. Sabi ko, ganyan, sayang naman. Ngayon lang ako na-born again. Sana, di na kami nawala sa church. Ang dami kong wasted years. Sarap maglingkod sa Panginoon. Nung time na yun, favorite verse ko pa, paglilingkod sa Panginoon, nung kabataan ko eh. Ecclesiastes chapter 12, verse 1, ang sabing ganun eh, remember your Creator in the days of your youth, before the days of trouble comes and the years approach when you will say, I find no pleasure in them. Habang may lakas ka, habang may vigor tayo, paghamit tayo sa Panginoon. Yung panawagan natin sa Panginoon, huwag na natin sayangin. Magpasa hanggang ngayon, tinatawag tayo ng Lord. At let us not waste time. Let us serve God. No, huwag niyo sayangin. Yung inyong mga panahon, huwag natin sayangin yung mga oras na meron tayo. No? And left their nets, kumbaga, they give up their lives for the sake, no, ng panawagan sa Panginoon. I'm not saying na mag-resign sa trabaho ninyo, okay? We just have to read between the lines. Ang ano lang po dito is maglingkod po tayo. Kung ano man yung mga bagay na sumasagabal sa atin para makapaglingkod tayo sa Panginoon, iwanan na natin. No? And then, lapit na tayo, sunod na tayo sa Panginoon. And, sabing ganon, followed Him. They dedicated their lives for the ultimate purpose of life. Yung purpose ng buhay po natin. And hanggat hindi mo nalalaman kung ano yung purpose ng buhay mo, hindi ka talaga magiging masaya. No? Di ba? Ecclesiastes din yun eh. I think, Ecclesiastes chapter 12, 13 to 14, ang sabing ganun eh, now all has been heard. Here is the conclusion of the matter. Fear God and keep His commandments, for this is the whole duty of man. Gusto niyo na masayang buhay? Ng buhay na may fulfillment, yung buhay na may satisfaction, di mo makukuha yan kung di mo nasasagot ng tama kung bakit ka nag-e-exist. The reason we exist, sabi ng Bible, sabi ng Ecclesiastes, no? For this is the whole duty of man. You were created to have fellowship with God. You are created para maging, para maglingkod sa Panginoon. We were created para worship.
Kaya nga sabi ni Solomon, after niya sabihin lahat ng mga experiences niya, ang conclusion of the matter, God and keep His commandment. Kasi ito yung pinakadahilan, ito yung pinaka-purpose ng tao kung bakit nilikha siya ng Panginoon. After niya sinabi na yung richness, yung riches, di ba, yung popularity, yung fame, yung talino, walang kabuluhan. The only thing that matters, sabi niya, pinupulfill mo yung kadahilanan mo, yung kadahilanan ko kung bakit tayo nag-exist. And that is to live our lives for God's glory. Palaktayo po tayo lahat, palakpakan po natin ang Panginoon. Hallelujah, God. Hallelujah. Tayo po ay manalangin. Panginoon, maraming salamat po sa pagkakataon na to, yung ipinagkalob sa amin. And I just pray, Lord God, sa iyong salita na aming narinig. Nawa, Panginoon, hindi lamang po kami ma-challenge. Hindi lang, Lord, matigil yung pa-image namin. But Lord, nawa, Panginoon, ito po yung dulot ng pagbabago ng aming buhay at ng aming gawi. Maraming salamat, Panginoon. God, patuloy kong maluwalhati sa buhay ng bawat isa. At God, kilala niyo po yung bawat narito. I just pray, Panginoon, na pagpapalain niyo po kami as we live our lives for you, Panginoon. Nawa, ma-realize namin na hindi lang ikaw na hindi ka lang manliligtas namin, but ikaw, Lord, yung Panginoon ng buhay namin. Kaya, Lord, tulungan niyo po kami na mabuhay para sa kalawalatian mo. And God, I pray, Panginoon, sa bawat isa, Lord, I pray that you will bless us, Panginoon. Even, Lord, sa kabuhayan ng bawat pamilya that's being represented here right now. I-bless nyo, Lord, yung work nila, kanilang mga kamay, Panginoon. Lord, i-promote nyo yung mga nagtatrabaho po dito, Panginoon. Huwag lang, Lord, sa responsibility, but i-promote nyo rin, Lord, yung mga salaries nila, yung compensations nila. To some of us, Panginoon, na pinagkalooban nyo ng mga negosyo, dalangin ko rin, Panginoon, ito po yung pagpapalain, papalawigin, palalaguin, Panginoon. Maraming salamat. Dito po sa Bagumpong, patuloy ka pong maluwalhati, patuloy kang maitaas, at patuloy na magampanan po namin, Panginoon, ang panawagan mo sa Firstborn Bagumpong. Binabalik namin sa iyo ang papuri at pagsamba sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Praise God, praise God. Sige po, makakapo na po tayo. Son of man, voice of many waters, song of heaven's throne, louder than the thunder, make your glory known. Hello, masyado po excited na mag-pray ng ating mga tithes. Paparating po ang Panginoon sakay ng isang asno. Ang ginawa po ng mga tagasunod, kapwa po natin tagasunod, niatag po nila ang kanilang mga balabal at pumutol ng mga puno upang pagpapatunay po ang pagpapahalaga nila sa pinagpalang hari na pinadala ng Panginoon. Di man po natin nasaksihan yon. Pero sa oras na ito, magagawa po natin sa paghahatag ng ating kaloob sa Panginoon. Kaya ang lahat po ay handa na para maghatag para sa ating Panginoon. Amen po. Sige po, manalangin po tayo. Dakilang Diyos, salamat po sa oras na ito sa kabila po ng napakagandang mga mensahe. Tunay nga, Panginoon, hinihiling mo sa amin na kami ay sumunod. Kami po ngayon ay nandirito, hawak ang mga kaloob upang sumunod sa iyo, Panginoon. Upang ipakilala sa iyo, Panginoon, ang aming respeto sa iyo at pagpapahalaga. Kaya sa Panginoon Jesus, sa oras po ito, ang bawat isang magkakaloob,
Patuloy mo pong pagpalain ng mga negosyo. Patuloy mo pong silang bigyan ng magandang buhay, malakas na pangangatawan, at patuloy mo po silang bigyan ng mga pagpapalang nagmumula sa iyo, spiritually, physically. Sana po, Panginoon, may patuloy mo rin bigyan ng mga taong hindi makakapagbigay sapagkat para maranasan din po nila, Panginoon, ang mga biyayang hindi nauubos na nagmumula sa iyo. Maraming po salamat, Ama, at ang lahat ng aming malilikob, magamit mo lang po sa mabuting pamamaraan. At patuloy kaming hahayo upang magdala ng mga kaluluwa sa sambahang ito. In Jesus' name, amen and amen. Good morning! Lahat naman tayo nabibless, ano? And for our additional announcement or ang ating regular announcement is patuloy natin na ipinapaalala yung ating regular service every Sunday, ang ating midweek, ang ating first prayer and breakfast every first Saturday of the month at sa ating marami ng mga Bible studies. And for those who want na gustong mag-open ng mga Bible studies sa ating bahay, anyone pwedeng lumapit, no? Bumulong lang at para natin mabigyan ng tugon yung ating mga request. And for our announcement ngayon after service, meron tayong youth service, tama? Youth service, so lahat ng 12 hanggang saan ba? Hanggang wala pang kinakasama sa buhay, eh, belong pa yan sa youth natin. So, pwede tayong umattend, no? Especially yung mga teens natin, i-join na natin dito at 12:30. And sa lahat din ng mga tent maker, pwede tayong mag-group in one side with Brother Boots, ay pumunta lang sa kanya. And another announcement, sa lahat ng mga nagpalista sa ating massage, basic training therapy, lumapit lang din sa akin. Ha? After dito. Okay, thank you. Ha? At ang core team pala, huwag mo nang umalis. May meeting. Alright, so let's all stand together po. We would like to recognize the presence of our visitor invited by Pastor Jeff. Ang pangalan po nila? Mark tsaka Maisie. Okay. First timer, si Sister Melly. Okay, so palapakan po natin si Lord sa mga na-invite, mga bisita. At tayo po ay dadako sa ating closing prayer. We would like to give the Lord the opportunity na ibalik sa Kanya lahat ng mga blessing, thanksgiving na ating natanggap sa araw na ito. Father God, we are so blessed na napakarami. We cannot count the blessings sa aming mga kamay. Kung kami ay magbibilang ng blessings, napakarami po yung aming dapat ipagpasalamat sa iyo. The fact na kami ay meron kaming heartbeat ngayon, humihinga kami, that is already a blessing. Salamat sa buhay na pinagkaloob niyo sa amin. Salamat sa mga promotion na gagawin mo sa buhay namin. Salamat sa mga young people na tatawagin mo para mag-serve sa iyo. Salamat sa mga adult, young adult, yung mga nasa adult ministry, Lord, na nasisense yung calling mo, Panginoon, na tatawagin mo sila in this church. Bless them sa lahat po ng mga magre-respond sa panawagan mo na maglingkod sa iyo. Lahat sila ay tunay na i-bless mo, Panginoon, as they commit their lives to you and to bless you, to give their lives to you for the sake of the gospel, for the sake of following the Lord Jesus Christ. Salamat, salamat, salamat. Itaas po natin yung mga kamay natin bilang tanda ng ating surrender sa Panginoon. Lord, we are now giving our lives as a surrender, as a living sacrifice. Buhay na handog sa iyo. Gamitin niyo po kami. Katulad ng sinabi ni Isaiah, Lord, here I am. Ako'y nandito, Panginoon. Use me
Gamitin mo ako. Send me. Padala mo ako doon sa lugar, sa mga tao na gusto mong puntahan ko. Ako'y handang magpagamit sa iyo. Sa aking oras, sa aking talento, sa binigay mo sa aking resources, handa ako na magpagamit sa iyo. Here I am, my Lord. Nandito po ako, available po ako. Gamitin mo kami, gamitin mo ako. Thank you, Lord Jesus. Father, bless your people today. May your peace be with us. In Jesus' name, and all God's people say, Amen. 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 And amen. Hallelujah. Tayo po'y muli ay awit ng ating victory song. Amen. Hallelujah. Who am I that you are mindful of me? That you